Alam mo, tatlo lang naman ang pamamaraan, no, na nasa ating saligang batas. Yung isa, yung ating Kongreso mismo ang magpapanukala ng mga changes o pagbabago sa ating saligang batas, no? Yun yung tinatawag nilang CONAS or Constituent Assembly. Palagay ko hindi akma yun, ano, kasi medyo pinagdududahan nga natin ng karamihan sa ating mga mambabatas ngayon, di ba? Dahil nga doon sa mga di umano pagkasangkot nila sa mga anomalya sa flood control projects, yung mga insertions at kung ano-ano pa. So palagay ko hindi magiging katanggap-tanggap kung ang Kongreso mismo ang magbabago ng ating saligang batas. Kasi dahil nga marami sa kahanay nila ang involved dito sa kaguluhan ito, sabi ko ano kaya at tanggalin na lang natin at i-abolish natin ang Kongreso. Timing na pag-usapan, no? Pero hindi timing na ipatupad sa ngayong panahong ito, no? Kasi palagay ko dapat ito ay kung sakasakali no, may mapapag-usapan at mapapagkasunduan kung anong pagbabago ang gagawin sa ating saligang batas. Kung ito man na i-implement ay dapat ay sa susunod na administrasyon na, no? Para yun yung term extension ay hindi mababalangkas. Napasyal po ako kanina, no, sa isa pong barber shop. Dito lang malapit sa amin sa Guadalupe. Ang pinag-uusapan po nila ay charter change o chacha, no? Dahil nakakabanas na raw, nakakasawa na itong uri ng pamamahala sa Pilipinas na mas masyadong makapangyarihan, no, ang presidente ng isang bansa. Itong mga ganitong usapin, sir, na ibubukas o nabubuksan yung kamalayan ng ating mga kababayan dahil siguro sa mga issue ng korupsyon ngayon sa kasalukuyang pamahalaan. Anong tingin mo dito, din? Actually, kahit sa Kongreso, may mga ganyan ng usapin eh. Kamakailan nga, naimbita ako, bagamat hindi ako nakadalo, no? Pinag-uusapan kung dapat ba nating amyendahan ang ating saligang batas. No? Ayun, marami mga proposal, no? Pati yung pagbababa ng edad halimbawa ng ating mga opisyales, no? Halimbawa, yung presidente from 40 to 35 daw. Yun, mga senador from 35 to 30, mga ganon, no? Yun yung mga medyo maliliit na bagay. Pero yung mga major ones, yung dapat ba tayo mag-parliamentary form of government instead na presidential? Yung isa naman, dapat ba instead na bicameral yung ating kongreso, unicameral na lang kasi parang masyadong masalimuot yung proseso na pinagdadaanan ng ating mga batas. So yun yung mga yun yung mga gumugulong na usapin ngayon. I think primarily ang dahilan niyan syempre yung mga kaguluhan na kinasasangkutan ng ating mga leader pati na rin ng ating mga congressmen at senators. Pero MJ. sa tingin po niyo, din sa inyo pong pagmamasid, no, at sa inyo pong kaalaman batay po sa mga batas, ano ba ang pinakamainam na mode para po magkaroon ng pagbabago sa ating saligang batas? Alam mo, tatlo lang naman ang pamamaraan, no, na nasa ating saligang batas. Yung isa, yung ating Kongreso mismo ang magpapanukala ng mga changes o pagbabago sa ating saligang batas, no? Yun yung tinatawag nilang CONAS or Constituent Assembly. Palagay ko hindi akma yun, ano, kasi medyo pinagdududahan nga natin ng karamihan sa ating mga mambabatas ngayon, di ba? Dahil nga doon sa mga di umano pagkasangkot nila sa mga anomalya sa flood control projects, yung mga insertions at kung ano-ano pa. So palagay ko hindi magiging katanggap-tanggap kung ang Kongreso mismo ang magbabago ng ating saligang batas. Yung isa naman doon ay yung tinatawag nating People's Initiative, no? Medyo magulo yan, masalimuot, no? Kasi kinakailangan ng pirma ng palagay ko sa ngayon ay hindi bababa sa 8 million na registered voters ng Pilipinas. At kung saan kailangan 3%, no, sa bawat distrito
ay represented, no? Parang napaka ano no, napaka tedious na process. It's too cumbersome. I don't think that's going to happen. So isa na lamang ang nakikita kong pamamaraan kung papaano ang ating saligang batas ay maaaring baguhin, at yun ay sa pamamaraan ng Constitutional Convention, yung CONCON na tinatawag. Yun ay yung mga representante ng CONCON na yun ay ihahalal, no, ng taong bayan. Manggagaling din sa mga iba't ibang distrito ng Pilipinas. So palagi ko yun lang ang maaari at yun lang ang viable at feasible na at magiging katanggap-tanggap sa mga tao kung sakasakali man, no, na pag-uusapan talaga natin seriously ang pag-amyenda ng ating saligang batas. Opo, mag-refresh po tayo din para po sa mga nakakalimot na kung ano itong Constitutional Convention. Dahil marami po ang nagsasabi din na pag dumating po sa usapin dyan po sa House of Representatives o di kaya sa Senate o sa Kongreso as a whole, itong mga ganitong usapin, abay nagiging dead on arrival daw. Dahil alam mo naman din, ayaw ng mga nakaupo ngayon ang ganitong mga talakayan. Alam mo, depende sa sa panahon, MJ, no? Mm. In fact, tayo nga dapat ang medyo magduda kung ngayon sa panahong ito sisimulang pag-usapan ang mga charter change, no? Kasi yan maaaring pumabor sa kasalukuyang administrasyon, no? Ang kinakatakot ng nakararami kung sakasakaling pag-uusapan ang charter change ngayon sa ganitong panahon, no, ay baka mauna-unang palitan yung termino ng ating mga nakaupong leader at yun ay palawigin pa, yung term extension ba. So, yun ang isa, yun ang major na kinakatakot ng mga tao kung bakit hindi bumebenta itong mga usapin tungkol sa pagbabago ng ating saligang batas. Opo, pero ano naman po ang panig niyo dito din sa sinasabi po ng ating mga kababayan na yung hinder, yung balakid sa progress ay Congress. Mainit po ang ulo ng tao ngayon sa Kongreso, may it be in the upper house or lower house, dahil po sa issue din ng mga anomalya sa flood control. Alam mo, yan nga yung binanggit ko doon sa aking Facebook post, no? Sabi ko ako hindi nakadalo doon sa pagdinig ng Kongreso. Meron talaga namang valid na dahilan, at ako ay may conflict ng schedule. Kaya ako ay nagpadala na lang ng liham na pagpapaumanhin, no, kay Congressman Rufus Rodriguez. Sabi ko hindi ako makapunta. Pero ang totoo noon, ang isa pang rason, sabi ko baka hindi magustuhan ng mga congressman natin yung aking imumungkahi, no? Kasi dahil nga marami sa kahanay nila ang involved dito sa kaguluhang ito, sabi ko ano kaya at tanggalin na lang natin at i-abolish natin ang Kongreso, no? There's a way to do that, no? Yung instead na tayo ay may bicameral system ngayon, no, na dalawa, may upper house, may lower house, o di kaya ang tawag Senado at saka House of Representatives, ay maaaring pag-isahin na lamang siguro para mas madali ang pagbalangkas ng batas. At palagay ko yung dalawang kapulungan, nagba-bicameral conference committee pa yan, no? Tapos alam mo naman yun, kung ano-ano yung horse trading pa na nagaganap, baka mas maigi pa, no, na unicameral na lamang tayo. Yun nga lang, palagi ko dapat pulsuhan muna natin yung ating mga kababayan kung gusto ba nilang magbago ng saligang batas sa panahong ito, no, na ito mismong mga leader natin ang nasasangkot sa mga kaguluhan. Oo, pero the timing din, kung may magsusulong man ng ganyan, ito ba'y sa tingin nyo nasa timing ngayong panahon na mainit po ang usapin sa mga anomalya sa flood control? Alam mo, MJ, palagay ko timing, no? Timing in the sense na dapat na nating simulan ang mga pag-uusap, no? On a national scale para lahat tayo ay involved, lahat tayo ay maririnig kung ano ang ating mga opinion tungkol dito. Yun lang, timing na pag-usapan, no? Pero hindi timing na ipatupad sa ngayong panahong ito, no? Kasi
Palagay ko dapat ito ay kung sakasakali no, may mapapag-usapan at mapapagkasunduan kung anong pagbabago ang gagawin sa ating saligang batas. Kung ito man na i-implement ay dapat ay sa susunod na administrasyon na, no, para yun yung term extension ay hindi mababalangkas. Alam mo yon. Kasi talagang meron tayo ng issue ng kumpiyansa eh. Yun ang problema. Pero kung ang tanong dapat ba nating baguhin na yung at least mga ibang provision ng ating saligang batas? Palagay ko talagang napapanahon. Yung ating namang konstitusyon hindi na bata, no? 1987 yan. Di ba parang 38 years na. At wala man lamang tayong nabago ni isang provision. So marami diyan hindi na naaayon sa kasalukuyang panahon. Kaya timely ba? Yes, timely. Dapat bang itong administrasyon na ito? Palagay ko hindi. Alam mo, Dean, masyadong sensitive ang taong bayan ngayon. Lalo pa pag napapansin nilang nalilihis yung issue no, sa flood control. Ngayon lang, may mga lumalabas na balita na bukas sasampahan raw ng kaso si Vice President Sara Duterte na lalayo doon sa pagsingil talaga sa totoong issue sa flood control. Yung mga lumustay sa bilyon-bilyong pisong pondo ng bayan ang dapat mapanagot. Attorney, sir. Well, ako naman isang ordinaryong citizen din at kapareho ng mga iniisip ng nakararami. Ganun din, ganun din. Parang nagiging shield lamang yung ating Vice President dito sa mga ganitong usapin. Hindi naman yata tama, no. Maraming ang mga usapin ngayon, may mga whistleblower na naman daw na lumalabas, may affidavit na naman akong nakikita na umiikot sa social media, no, na kung ano-anong sinasabi. Palagay ko parang nalilihis yata, no, inililihis yata yung tunay na usapin. Kasi parang klarong-klaro kung ano ba talaga nangyari doon sa pondo ng bayan at kung saan napunta. 'Di ba? I mean, look, we're talking about ghost projects here, no? Yung sinabi ay merong mga flood control project na 'di ba pati si President BBM din ang nagsabi na 5,500 flood control projects daw ang nagawa. Pagkatapos yung sumunod na taon, iba naman ang sinasabi sa kanyang SONA at hinahanap na niya kung nasaan yung 5,500 na projects na yon, di ba? So tapos bigla na lamang sasampahan ng kaso ang pangalawang pangulo. Di ba na parang kaduda-duda MJ. Yun lang.